Yo, Tito Say nga pala, no? So, ngayon, no? After ilang years, ngayon na lang ulit ako gagawa ng reaction video, no? Hindi lang kasi natin kaya palampasin talaga tong, ano na to, tong video na to. Bali, yung gagawa natin reaction video, ito yung laban ni Saki at saka ni Yang Wan. Hindi naman totally buong laban is, ano natin, gagawan ko ng reaction video. No, yung importante lang naman. Importante lang na malaman natin, no? Ma-discuss natin yung kabobohan ni Saki, yung katangahan ni Saki. Sa totoo lang, yun yung gusto nating makita rito, kung gaano siya kabobo, no? Dahil dinisrespect niya si Kuya Andrew, and good luck na lang dahil binigkas niya talaga ng maliwanag doon yung pangalan ni Kuya Andrew. So sabi ko lang, mabibigas ko rin dito ng buong buo na Saki, ang bobo mo. And this reaction video is for you. Siyempre, para malaman natin kung gaano kakatanga mo, kung gaano kakabobo, diba? So ito na, simulan natin, no? So nang ba na Sigaw ka ng sigaw para kang abnormal. Tang ina mo, hinahanap ka na ni Foreman. ayan, una niyang kabobohan, no? Kasi style ni Saki, sigaw ng sigaw, eh. Pwede ibig sabihin para ka rin abnormal sa akin. Ganyan ka kabobo sa akin. Ang tanga mo, tol. Bobo mo, promise. Diba? Pangalawa niyang kabobohan, dikit siya ng dikit kay Yang Wan, diba? Sugod siya ng sugod, dumidikit siya, sabay bigla magpapadistansya siya. Kaya parang ano to, parang bata na gusto mang agaw ng candy. Parang ngayon nagpupumilit mambuli, magpakalawas. Kaya lang nangyari sa battle na to, siya yung binuli ni Yang Wan. Although sabihin nating panalo talaga rito si Saki kasi handang-handa siya. Handa talaga rito si Saki, 100% handa siya. Pero yung kalaban niya kasi freestyler si Yang Wan. Once kasi na freestyler ka, kahit anong pagkakabisa mo, pagdating mo sa stage at hindi ka sanay sa rap battle talaga na yung kinakabisado, talagang mas yung sinulat mo mawawala yan. Kaya sa preparasyon tsaka sa experience, no, sabi natin panalo talaga si Saki rito. Overall talaga panalo siya. Kaya lang ang bobo niya sa mga pinagsasasabi niya. Kaya promise sa akin, huwag ka magagalit pero bobo ka talaga. Tang ina mo! Inurin. Papakbakang ito dito. Huwag mo. Diba? Babakbakan ito rito. Alam mo talaga, babalag eh. Ngayon, mapapansin niyo yung mga nasa likod na MC. Mga nasa likod na MC na. Talagang ano sila, happy sila eh. Diba? Kasi, parang pinapakita nila na, tangina, diba? Parang binubuli si Yang Wan. Binubuli. Kaya lang hindi niya mabuli talaga eh. Hindi niya talaga kaya bulihin si Yang Wan. Hindi rin talaga magpapabuli si Yang Wan. Bouncers! Pag hindi nyo yun to, sasapakin ko to. Huwag mong sasalita pag rounds ko. Huwag mong patunayang dunggalo ka. No, mali siya dyan. Pinapatunayan talaga ni Yang Wan na dunggalo siya. Bakit? Sino ba kayo? Diba? Nasa dunggalo na si Yang Wan, no? Lahat ng mga idol niya halos gusto maging dunggalo dati. Mapasabihin yung idol niya sila Mike Cosa, idol niya sila si Glock 9, idol niya sila yung iba pa mga rapper ngayon. Lahat yan, dumaan yan sa pangarap nilang maging dunggalo artist. Pwera pagpaplastikan. No? Yan yung totoo. Real talk yan. At itong si Saki, ano to, pumasok siya sa rap culture dito sa Pilipinas, no? Pumasok siya sa kultura ng rap nang wala siyang alam. As in, masasabi kong Saki,
bobo ka, tanga ka sa kultura ng rap dito sa Pilipinas. Wala kang alam. Puraot member ng Tunggalo Records. Puro receive, ayaw mag-share, dalas pang Tira siya ng tira sa Tunggalo Records. Ano pa lang, round 1 pa lang nila. Talagang ano siya, talagang yun yung pambanat ng akala niya ikakasira ni Young Wal. No. Once na maging Tunggalo artist ka, hindi mo ikakasira. Dahil sino ba ulo ng Tunggalo? No? Kumpara mo naman sa iniidolo mo na si Panot, 'di ba? Kumpara mo naman doon sa na-raid, nakulong, no? Nang dahil sa dahil sa pagtutulak. So, sa akin, hindi ka X, no? Sobrang X na X ka kasi ang tanga mo sa akin, bobo ka talaga, promise. Pa-impress ka kay Looney. Pamangking ka ni Met Bisaya. Buti na lang nagkaayos silang dalawa, no? Kung hindi, wala ka sana! Yan yung isang issue na dapat daw is, ayun nga, ididis ng Moro Beats si Looney. So, yan parang nakita ko lang yun sa isang bulong, no? Maraming source tayo yan eh. Makikita ko may bumulong yan sa isang nakikita ko na nagpo-post, no? And yun nga, isa rin sa sinusubaybayan ko yun na artist. So, ganyan kakupal sa akin eh. Dapat ididis nila si Looney, tas ngayon halos timurin niya yung kakasip-sip, diba? Ganyan kakabobo sa akin. Yung champion ni Looney, yung tinalo ni Zack, tinalo ni K-Ram, tinalo ka ni Don Pao, tinalo ka ni JD, tinalo ka ni Lanceta, tinalo ka ni Pistol, tinalo ka ng tinalo. Okay ka lang, tol? Sa totoo lang, hindi ko talaga kilala to sa akin. Ano to eh, saan ko ba ako napanood laban? Ayun, doon pala napanood laban ito ni Zack. Pinanood ko siya kasi nakalaban siya ni Zack Maestro. Ito ko lang kasi, itong mga aktibong bagito sa panahon na puro tulongis ang MC. Ayan, puro tulonggis ang MC. Si Saki, sa totoo lang, kung sumulpot lang to sa panahon nila, sabihan panahon nila senior, wala, hindi makikilala tong Saki na to. Pero in fairness, magaling din naman si Saki. Hindi sa may siya, may tag dito. May galing siya mag-construct talaga pagdating sa pagiging battle MC. Kaya lang talaga si Saki na nakilala ko lang to nung pinanood ko yung laban nila dalawa ni Zack Maestro. Kasi idol ko siya talaga, si Zack Maestro. Idol ko yan. Hindi ko papagkailahan. No? And tangayan, sabi ron nito. Sabi niya ron, lo, naghanda oh. Kasi ina-expect niya yung Zack Maestro na mahina, na wala na. So, nagulat siya ron na so tangina pag si Zack Maestro naganda, talagang may kalalagyan. Actually, gusto ko nga sana gawa ng reaction video yung laban ni Zack Maestro at saka ni Disaster. Kasi sa totoo lang close fight yun, pero para sa akin talaga, panalo talaga si Zack Maestro. Why? Kasi yung pagtatagalog ni Disaster, predict na talaga yun. Ilang beses niya nang ginagawa sa laban. Predict na yun. Pero mo yung pagtatagalog ni Disaster, nabigyan ng malaking puntos. Pero yung pag-i-English ni Zack Maestro, parang nabaliwala. Tapos yung pag-uulit lang ng issue ni Disaster sa round 3. Para sa akin wala nang count yun eh. Kasi tinira mo na sa round 2 yun. Sa round 3 wala nang count yun. So yun, dun ko lang nakita to si Saki. Kung paano siya bugbugin ni Zack Maestro. Kaya makikita mo yung kaiba ng MC noon na handa. Tsaka yung longest na MC kagaya nito ni Saki. No? Pero magaling si Saki, magaling sa mga tulongges. Yan. Sinamay pa si DJ Med at Moro Beats. Tangina, di papasok yan. Kesa naman sa mga kantang gawa ni Andrew E, puros tinagalog lang. Find an ugly woman, tinagalog lang yun eh. Tsaka ano?
At least makabuluhan yung kanta ng Moro Beats. Hindi puros hugot at lapsungan. E tangina yung mga kanta ni Andrew E, puros pangkantutan. Isipin mo, Moro Beats, mahal kong Pilipinas. Andrew E, binibirot siya. Ganon yung mga idol nyo, eh, no? Kamukha ni Numerous. Kaya diba? So dito sa round 2, talagang binungad niya agad na. Tinira niya agad si Kuya Drew. No? So ito, masasabi ko lang dito. Una sa lahat, sino ba yung Moro Beats? Para ikumpara mo kay Andrew. Subukan mo lumabas kayo ng Pilipinas or kahit dito sa buong Pilipinas. Mag-perform kayo Moro Beats. Sinama ko kayo Moro Beats, no? Mag-perform kayo. Pag-perform ninyo si Kuya Andrew. Kahit sabihin natin sa Mindanao pa. Kahit nga wag na si Andrew, sabihin natin 6 street lang lumapan. Ewan ko kung may lamunin kayo. Wala kayong lalamunin, Moro Beats. So, sa akin, ang tanga mo para ipagkumpara mo yung Moro Beats kay Kuya Andrew. Siguro kung ikukumpara mo yung kanta mo sa kanta ni Yang Wan, mag-ano ang kayong dalawa, diba? Pero yung ikukumpara mo yung Moro Beats kay Kuya Andrew, kasi sabi mo na yung kanta ni Kuya Andrew is tinagalog lang karamihan. Well, actually, yung sinasabi mong kanta na yan, nagreklamo na yan, kaso hindi naman nanalo eh. Hindi sila hindi nag-grant yung pag-aapila ng sinasabi mo na kanta, no? Na ginaya lang yun ni Kuya Andrew at tinagalog lang ni Kuya Andrew. Well, sabihin natin tinagalog na ni Kuya Andrew, no? Sa panahon nila, hindi lang siya yung nagtatagalog ng kanta nun, marami pang iba. Just like si Michael B. Si Michael B nga hindi lang tinagalog eh. Ang sinalungat niya pa, yung humanap pa ng pangit, ang ginawa naman niya is maganda ang piliin mo. So, masasabi ko lang dito talaga kay Saki, ekis na ekis talaga yung pagdadamay mo kay Kuya Andrew. Kasi una sa lahat, kung wala si Kuya Andrew, palagay mo, andyan yung mga idol mo. Siguro, sabihin natin, oo, mag-i-exist yung rap, pero hindi ganito kalakas yung hip-hop sa Pinas kung wala si Kuya Andrew. At pangalawa, kung gaano ka kabobot katanga, yung style mo na pasigaw-sigaw sa entablado, style yan ni Putch, ni Kuya Andrew. Sabi mo, hindi mo pinakikinggan yung mga kanta ni Kuya Drew. Hindi, kaysa naman sa kanta ni Kuya Andrew. Ang tanga mo, boy. Ang bobo mo. Yung style mong pasigaw-sigaw na yan, style ni Putch na ginagaya mo, ina-apply mo, tapos sasabihan mo na, ikukumpara mo doon sa grupo nyo o ikukumpara mo sa'yo. Bingo sa'yo, sa akin, wala ka pang nararating. Wala ka pa sa kalingkingan, boy. Babagsak ka na. Sure yan, babagsak ka na sa akin. Sigurado yan. Hindi sa pag-ano. Hindi ko alam yung intention mo kung bakit mo dinamay si Kuya Andrew. No? Siguro kung sasabihin mo lang na donggalo ganyan, donggalo ganito, siguro mauuna-unawaan ka. Tsaka sabihin mo na kantahan ng donggalo is puro labsungan. Dame, talaga. Hindi mo alam ang history ng Tagalog rap sa Pilipinas. At kung bakit pa, isang dahilan ba't nasabi kong bobo ka. Kung idol mo si Looney, no? At si Looney tagasunod ni Francis M. At si Francis M mismo nagsabi sa saringgola ni Pepe, no? Na silang dalawa ni Andrew ang may hawak ng corona ng hari ng Tagalog rap dito sa Pilipinas. Sana nirespeto mo rin si Andrew. Ayan. Yung reason kung bakit din ako gumawa ng reaction dito sa battle mo na to. Kasi kung pababayaan natin to, no? Pababayaan natin to yung mga next generation ng mga battle MC tsaka rapper. Wala, gagayahin lang. Ganyan lang din gagawin. So, ang mangyayari, wala. Yung foundation ng rap dito sa Pilipinas, babastusin lang, bababuhin lang. Wala nang respeto na mangyayari. Magaganda.
So, sabihin ko sa'yo sa akin, ito, kasi yung ibang mga, ngayon, nagsasabi nga lagi, gusto nila respetuhin sila, pero hindi marunong mag-respeto, ganyan. So, ano ba dapat? Kung papasok ka sa isang tahanan, example, yung kultura ng rap dito sa Pilipinas, isang bahay. Kung papasok ka sa isang tahanan, yung mga nasa loob ng tahanan na yan, bagong pasok ka lang, siyempre dapat matuto ka ng respeto. Hindi yung ikaw yung re-respetuhin. Kung pasok ka sa isang bahay, yan, pamiesta ka, papasok ka sa isang bahay, may matanda ka, babati ka, magandang hapon po, respeto ka, magmamano ka, or ano, diba? Ganun din sa kultura ng rap dito sa Pilipinas. Sana sa akin, matuto kang respeto sa mga nauna sa'yo. Dahil, yung mga nauna sa'yo, lalo na si Kuya Andrew, yan yung ugat talaga, no? Isa yan sa mga ugat ng Tagalog rap. Nagtaguyod, nagpakahirap, bigot pawis para lang lumakas yung hip-hop. At yung Tagalog rap ay mabukod sa kanta ng mga negro. Magkaroon tayo ng sariling tunog dito sa Pilipinas. Kaya wag mong ipagmalaki yung kanta ninyo ng mahal kong Pilipinas. Wag mong pagmalaki yan, boy. Isa lang napasikat yung kanta. O kung di man isa, ilan lang napasikat yung kanta. Kay Andrew E. Ilang platinum na. Kaya, may isang platinum nga, wala kayo. Moro Beats. Kaya, sa akin, kung sasama loob mo, pero ang bobo mo. Siguro kung sabi mo, siguro kung makarating sa ito, tapos sabi mo kung sino ako na nagsasabing ganito. Sa rap battle, tagilid ako sa'yo. Kayang-kaya mo kong talunin sa rap battle. Pero sa freestyle, tsaka sa diss-trackan, boy, siguro papalagdaman ako sa'yo. Pero sa freestyle, tagilid ka. Sigurado ako ron. Tagilid ka sa freestyle. Kasi sa panahon namin, yung nagsusulat, nagkakabisado. Yan yung bobo. Real to ko yun. At doon sa mga ibang MC, no, natatawa-tawa sa ginawa ni Saki, tuwang-tuwa pa sila. Ayan yung dahilan kung bakit ang Donggalo ay bumubukod sa inyo. Dahil wala kayong respeto. At ang plastic nyo, kaya tinawag kayo, na kaya ang Donggalo tinawag na tunay, kasi kayo, ang pa-plastic nyo. Kunyari, makipagkamayan, magpapapicture, mag-ano. Pero pag talikod ng Donggalo, diba? Mga bitter kayo. So, yun lang, hindi ko natatapusin tong video na to na laban ni Saki tsaka ni Yangwan. Sure, sigurado, talagang agree ako, talo talaga rito si Yangwan. Talo siya. Talaga. Kasi freestyle, diba? Hindi naman freestyle lang itong labanan. Saki, congrats, panalo ka dyan. Pero ito lang sigurado ako. Sorry, no? Lulubog na yung karir mo. Sure yan. Lulubog ka na, promise. Enigma, nirespeto niya si Andrew. Ewan ko lang to si Pibos kung nirespeto niya si Andrew, no? Well, kung hindi, nasa kanya na yan. Pero, promise congrats sa laban mo kay Yangwan. Nanalo ka ng isa sa PSP. Pero, tangina. Sorry, lulubog na yung karir mo. So, nandito na lang. Ayun lang yung konting review ko, no? Hindi ko lang kaya palampasin talaga yung ginawa nito ni Saki. And ulitin ko, Saki, ang bobo mo, ang tanga mo. And good luck sa papalubog mong karir. So, ayun lang. Peace.